Merhaba guys! For today's video ay gagawa ako ng ichli kofte. Sa hindi po nakakaalam, isa itong pagkain ng mga Turkish. Masasabi ko na isa ito sa masasarap na pagkain nila dito guys. Huwag ko nang patagalin guys at simulan ko na nga ang paggawa nito. Ito sa malinis na bowl ay hinihalo ko dito ang isang basong koftilik bulgur at saka isang basong mainit na tubig. Haluin lang bahagya guys, takpan, and then isit aside muna natin siya dahil balikan natin siya after mga isang oras. While naghihintay nga tayo ng isang oras guys, ay ayan, gawin muna natin itong ating pangpalaman. Ito nga sa ating kawali na paglulutuan ay naglagay tayo ng butter. Nung matunaw ko na nga ang butter guys, ay nilagay ko na dito ang ating sibuyas. Ginisa ko lang dito ang ating sibuyas. Pagkatapos ay sinunod ko namang nilagay dito ang ating giniling. Karne ng tuba yung aking ginamit dito guys. Tapos ay halu-haluin hanggang sa maluto na nga itong ating giniling. Palapit na nga maluto itong ating karne guys, ay nilagyan na natin ng pangpalasa itong ating asin, paminta, cumin powder, chili flakes at saka konting paprika powder. Then halo-halo ulit guys hanggang sa tuluyan na ngang maluto itong ating giniling. Isit aside muna natin ito guys at hindi takpan para naman mas mabilis siyang lumamig. Lipas nga ang isang oras guys ay binalikan ko na nga itong ating koftilik bulgur. Bali ito yung gagawin nating dough. Para nga makagawa tayo ng dough guys ay magdagdag tayo dito ng isang itlog, tomato paste at saka itong ating half cup of harina. With ang malinis na kamay guys ay halu-haluin at imasa natin siya guys hanggang sa maka-form tayo ng dough. Pero minasa ko ito guys ng 5 minuto hanggang sa mabuo ko na nga itong dough. Pag mamasa naman ito guys, kailangan mong basain yung kamay mo palagi kasi nga dumidikit yung dough sa kamay mo. Mamig na nga itong ating giniling na niluto kanina guys ay sinimulan ko na ang paggawa nito. Kumuha lang tayo ng kaunting dough and then binilog-bilog ko yan siya guys. Pagkatapos ay ginamitan ko siya ng plastic kasi para sa akin ito yung parang komportable ako ba. Para sa akin mapabilis yung aking paggawa kasi nga guys dito ang mga Turkish ay hindi sila gumagamit ng plastic, yung ginagawa lang nila guys. Mapakita ko sa inyo. So ganyan yung ginagawa nila guys. Kaso ako guys hindi talaga ako marunong masyado ba kaya mabutas yung aking dough. Kaya naisipan kong gumamit ng plastic guys kasi para sa akin ito yung komportable ako at parang mapadali yung aking trabaho. Dahil sa totoo lang guys, kapag hindi ka sanay nito ay talagang maabutin ka ng siyam-siyam no kasi mabutas kasi yung dough guys kapag hindi ka marunong. Kapatid nga ng aking asawa guys, hindi siya marunong nito, na pure Turkish pa nga yun ha. Ako pa kaya na isang Pinoy. Di din kasi ako guys palagi gumagawa nito kaya hindi ako nasanay talaga. Hindi ko na matandaan kung kailan yung last na gumawa ako ng ganito. Naman medyo nanibago talaga ako kaya ganito na lang yung idea or yung hack na ginawa ko guys no para mas mapabilis yung aking pagluluto kasi late na to guys. Baka maabutan ako ng aking Diyosawa na wala pang pagkain na nakahain sila mesa. Diyos ko dahil. Ali yung unang ginawa ko guys ay para siyang empanada yung shape niya no. So ito namang pangalawa guys ay para siyang bola-bola. Ito mabilis din naman siyang gawin guys. So ipasok mo lang yung thumbnail dyan sa gitna ng dough no. And then ayan i-press mo lang yan hanggang sa kailangan kasi guys na hindi siya makapal ba yung dough gani. So, kailangan talaga na marunong kang gumawa nito. Empanada na shape guys ay medyo malaki yung paggagawa natin doon. Pero okay lang, yung asawa ko lang naman yung kumain guys. Then pagkatapos ilagyan na natin ng palaman yung niluto natin na karne kanina. Yung iba guys ay nilalagyan nila ito ng parsley. Kaso wala akong parsley kaya pure giniling lang talaga yan siya guys at saka onion. Yan guys, pagkatapos ay ginanyan ko lang siya. O diba, sobrang para sa akin ito yung pinaka mas mabilis na paggawa guys. So hindi ako nahihirapan no. So far guys, walang nabutas dyan sa aking mga nagawa no. Sa 10 piraso na aking nagawa ay walang isa na nabutas or nabutasan ba, hindi nabutasan. So mas maganda talaga pag walang butas kasi nga hindi makalabas yung ating palaman no. Ang empanada lang talaga guys. Tapos ayan guys, so nakagawa ang pala ko dyan ng 10 ata. Yes, 10 yung aking nagawa at malalaki siya guys. Kaya naman busog na busog ka kahit isang piraso niyan guys ay talagang mabubusog ka na. Sa pagluluto naman ito guys, dalawang klase ang pagluto nito. Pwede mong pakuluan lang sa tubig. And then yung isa naman guys ay piniprito. Para makasave ako sa mantika kaya ganitong luto yung aking ginawa guys. Gusto din to ng aking Diyosawa. Handaan mo lang siyang ilublob dyan sa mainit na tubig. Kailangan kumukulo na tubig guys. Dahil hinihintay natin na maluto ito guys ay ayan, gumawa muna tayo ng sauce. Lang tayo dito ng butter and then nung matunaw na nga ang butter ay naglagay na tayo dito ng chili flakes. And then lutuin bahagya guys, patayin na din apoy kasi nga baka masunog. Binalikan ko na nga itong ating niluto guys ay ayan, nakikita ninyo na lumulutang na yung ating kofte. Kaya naman hinango na natin siya guys. So once kasi na nakalutang na yan, so ibig sabihin ay luto na iyan guys. So iyan yung palatandaan na luto na nga yung ating ginagawang ichli kofte. Sarap ito guys kainin kapag bagong haon ba or
mainit pa kasi talagang mas masarap siya kaysa sa kanang lumamig na nga o tumigas na yung kanyang dough. Hindi na siya gaano kasarap. Kagaya nito guys, so yung asawa ko ayaw na niyang ipainit kasi nga ayaw niyang mainit, gusto niyang malamig. So masarap itong ipares sa yogurt guys kasi yan yung ginagawa ng mga Turkish guys, ipinapares nila ito sa yogurt or di kaya sa inumin na ayran. O siya, hanggang dito na lang guys. Thank you sa panonood at pakikinig. Bye bye!